bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas ah. Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo pa mamatay? Kapatid, nakalimutan mo na ba na masama ang pumatay? Kapatid, nakalimutan mo na ba na ikaw ay banal? Kapatid, nakalimutan mo na ba na maging mabuting tao? Kapatid, kumain ka kaya ng dinuguan, baka sakaling bumalik ka sa katinuan mo. Anong klaseng DDS virus ang tinurok sa'yo, kapatid? Na naging criminal-minded ka na rin? Ibang klase na talaga ang nangyayari sa iyo, kapatid. Ano bang kaluluwang itim ang sumanib sa iyong katawan? Ibang klase ka na, kapatid. Nakalimutan mo na ang pinangaral sa inyong simbahan, kapatid. Ang yodi puta ka, kapatid! Imaginin mo yung tao dumadaan lang doon nagmumotor, ninakaw ang susi, yodi puta, sino ba hindi magmumura, nakawin susi mo man? So paano siya mag-drive kung wala sa motor? Itulak niya? Itulak niya hanggang dulo? Or hakwaton niya? Bubuhatin niya yung motor niya kagihaplak sa nawong mo? Imaginin mo yan, kapatid! Sabi ng ating kapatid, Pilipino din ako! Ano ba ang pinaglalaban niyo? Sagot ng ating banal na kapatid, huwag kang magsalita! Gusto mo bang mamatay? Ibang klase ka, kapatid. Ibang klaseng virus na talaga yan, kapatid. Malala na kayo, kapatid. Naging utak kriminal na kayo, kapatid. Ganun ba pagkulto? Diba? Tapos yung iba dyan sasabihin nyo, kami ay lumalaban sa korupsyon. Protektahan namin si Marcoleta. Si Marcoleta nga planderer. Imagine kung paano nyo niluluko sarili nyo dyan. Tapos may nagsabi pa dyan, na si Libiste nagpadala ng mga tao dyan para sumali sa rally. Hay wow! Naghakot ng tao galing Batangas pumunta sa rally, ang sigaw nila, Stop Corruption. Talaga ba? Tanungin nyo muna si Libiste kung kamusta ang solar para sa bayan, be? Kinalimutan nyo na ang trapong-trapong si Libiste, utro man kakurap. Batang-bata pa na politisyan, pero trapong-trapo ang galawan. 24 billion lang naman ang penalty na hinihingi ng DOE sa kanya. Dahil sa palpak na serbisyo na ginawa niya nung panahon ni Digong nga solar para sa bayan, nga wala na pusla ng taong bayan. Naniloko ang taong bayan. Ha? Naghakot pa kayo ng tao? Pandagdag sa rally ng INC? O tapos pila na kamo na kamilyon, umabot pa kayo ng milyon? Mga kapatid naming INC, alam nyo kami ay ginagalang kayo. Siyempre kagalang-galang kayo. Ang paningin namin ng imahe nyo ay isang banal na imahe, magalang, marespeto, mapagmalasakit, mapagmahal na relihiyon. Pero sana wag po tayong magpagamit sa ating relihiyon para suportahan ang mga politiko na alam naman nating may pananagutan sa batas at sa ating mga Pilipino. Sigaw kayo ng sigaw dyan, stop corruption, pero binoboto, pinoprotektahan, sinusuportahan pa rin ang mga politiko nga korap. Gusto natin ng pagbabago. Gusto natin ng magandang Pilipinas, maayos na Pilipinas, walang korupsyon na Pilipinas. Pero paano mangyayari yan kung hindi rin natin babaguhin ang mindset natin? Bakit tayo patuloy na sumusuporta sa mga politiko na may bahid ng korupsyon? Bakit tayo patuloy na sumusuporta sa mga politiko na alam naman nating may pananagutan sa batas at sa atin na taong bayan? So, sino niloloko natin? Ibang tao? Hindi. Yung sarili natin.
ibig sabihin naglulukuhan lang tayo. Hipokrito tayo sa sarili natin. Gusto mo ng pagbabago, gusto mo ng walang korupsyon, pero ikaw mismo sa sarili mo sumusuporta at nagproprotekta sa mga korap. So, wag ka nang mangarap ng maayos at walang korap na bansa. No? Wag na nating pangarapin yan kung ganyan ang mindset mo. Diba? Kung gusto mo ng pagbabago, then baguhin mo yung mindset mo. Baguhin ang mindset, wag pa labubo. Ganun lang yun kasimple. Wag pa labubo. Wag po tayong manatiling kulto habang buhay. Kung gusto natin ng pagbabago sa bansa natin, simulan natin sa sarili natin at simulan natin sa tamang pag-iisip at simulan nating wag magprotekta at magsuporta sa mga politisyan na korap. Ganun lang yun. Bye!